Ano ang pakiramdam ng mawala ng pananampalataya, yung tipong para kang nalulunod sa dilim? Hinintay ang isang kamay na huhugot sa iyo mula sa kawalan, pero wala kang marinig kundi katahimikan. Naramdaman mo na ba yun? Yung pakiramdam na parang iniwan ka na ng Diyos at ang dating nagliliwanag na apoy sa puso mo ay naging abo na lamang. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na kahit sa pinakamadilim mong sandali, may isang plano ang Diyos na ibabalik ang iyong pananampalataya, isang plano na puno ng kapangyarihan, pag-asa, at isang lihim na iilan lamang ang nakakaunawa, ngunit kayang baguhin ang buong takbo ng buhay mo. Ngayon isipin mo ito, habang nanonood ka ng videong ito, hindi ba't posible na ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo rito? Hindi aksidente na napili mo ang pamagat na ito, na naramdaman mong kailangan mong pindutin ang play. May nakatago sa mga susunod na minuto, isang revelasyon na hindi lang basta paliwanag, kundi isang susi sa isang pintuan na matagal nang sarado sa puso mo. Ano kaya ang mangyayari kung sa wakas ay makita mo kung paano ka hinahatak pabalik ng Diyos mula sa bingit ng pag-aalinlangan? Paano kaya magbabago ang buhay mo kung malalaman mo na ang bawat hakbang mo palayo sa Kanya ay sinadya niyang gamitin para dalhin ka ulit sa Kanyang bisig? Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. Ito'y isang labanan, isang misteryo at isang paglalakbay na puno ng mga tanong. Bakit nga ba nawawala ito? At bakit parang ang Diyos na sinasabing laging nandyan ay minsan ay parang napakalayo? Pero sa videong ito malalaman mo na may mas malalim na sagot. Isang sagot na magpapakita sa iyo ng Kanyang hindi natitinag na paraan ng pagmamahal. Sa mga susunod na minuto, sisirain natin ang mga pader ng duda at makikita mo ang kapangyarihan na nakatago sa likod ng bawat pagkakamali, bawat luha at bawat sandali ng kawalan ng pag-asa. Ito'y hindi lang isang video, ito'y isang pagkakataon na marinig ang Diyos na bumubulong sa iyo, hindi kita iniwan, hinihintay lang kita na bumalik. Bago natin simulan ang pag-aaral, gusto ko sanang hilingin sa iyo, magkomento, maka ng isang maikling pangungusap tungkol sa pananampalataya, maaaring kung ano ang hinintay mong marinig mula sa Diyos o kung paano mo naramdaman ang pagkawala nito. Ang simpleng gawaing ito ay hindi lang para sa akin. Ito'y isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan para palakasin ang loob mo at ipakita sa Diyos na handa kang makinig. Kaya sige, isulat mo yan ngayon sa comments. At habang nandito, pindutin mo na rin ang like button. Alam mo ba na sa bawat like, tinutulungan mong maipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nawawalan na rin ng pag-asa? Oo, sa simpleng pag-like mo, para ka nang naging instrumento ng Diyos para maikalat ang Kanyang salita. Salamat sa iyo, espesyal ka sa amin dito sa channel, at ang bawat aksyon mo ay bahagi ng isang mas malaking plano. At kung gusto mong higit pang maibalik ang iyong pananampalataya, i-hit mo na rin ang subscribe button. Sa pagsali mo sa komunidad natin, para kang nagtatanim ng binhi na magbubunga ng mas malakas na koneksyon sa Diyos, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba pang nangangailangan. Marami sa mga nanonood natin ngayon ang gumagamit ng channel na ito bilang kanilang espiritual na suporta. Hindi lahat ay may simbahan malapit sa kanila, kaya mahalaga ang iyong pakikilahok. Kaya naman magkomento ka ulit. Kahit ano, maaaring isang kahilingan, isang kwento kung paano mo nawala ang iyong pananampalataya, o kahit simpleng salamat Diyos lang. Gawin mo yan bago natin simulan ang pag-aaral, dahil ang bawat salita mo ay isang hakbang patungo sa Kanya. At panghuli, maniwala ka, ang halos dulo ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para ma-unlock ang isang pagpapala sa buhay mo. Kaya huwag kang bibitaw, panoorin mo hanggang dulo. Ngayon, handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Ang pagtawag kay Pedro pagkatapos ng kanyang pagkakanulo. Isipin mo ito,
Isang gabi, ang hangin ay malamig at mabigat, at ang apoy sa harap mo ay nagbibigay ng kaunting init, habang ang mga tanong sa paligid mo ay parang mga sibat na tumutusok sa puso mo. Kilala mo ba siya? 3 beses kang tinanong at 3 beses kang tumanggi. Alam mong mali, alam mong mahina ka, pero nangyari na, at ngayon ang bigat ng pagkakanulo ay parang batong nakadagan sa dibdib mo. Ganyan ang naramdaman ni Pedro nang 3 beses niyang itinakwil si Jesus bago dumating ang umaga ng kanyang pagkamatay. Juan 8:15-27. Pero hindi doon natapos ang kwento. Alam mo ba na ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, kundi siya pa mismo ang humahatak sa iyo pabalik kapag ang iyong pananampalataya ay nadurog ng sarili mong mga kamay? Kung nawalan ka na ng pag-asa sa iyong sarili, kung naramdaman mo na parang masyado kang nahulog para muling tumayo, makinig ka, hindi ka naiiba kay Pedro. Sa kanyang pinakamadilim na sandali, nang ang mga mata niya ay puno ng luha at ang puso niya ay puno ng kahihiyan, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa Juan 21:15-17, pagkatapos ng muling pagkabuhay, hinintay ni Jesus si Pedro sa dalampasigan. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nangaral ng sermon ng sisi. Sa halip, tinanong niya si Pedro, "Mahal mo ba ako?" 3 beses, isang tanong para sa bawat pagkakanulo. At sa bawat sagot ni Pedro, hindi lamang siya pinatawad. Binigyan siya ng bagong layunin, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Kung kailan mo inisip na tapos na ang lahat, doon pa nagsisimula ang Diyos na buuin kang muli. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagpapatawad lang. Siya ay nagpapakita ng paraan para mabawi mo ang nawala mong pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa iyo kahit sa iyong pinakamababang punto. Marahil naranasan mo na rin ito, isang pagkakamali na hindi mo maalis sa isip mo. Isang sandali kung saan sinabi mong hindi ko kaya o hindi na ako karapat-dapat. Pero tingnan mo si Pedro, ang lalaking naging pundasyon ng simbahan ni Kristo ay minsan ding isang taksil. At ikaw rin ay hinintay ng Diyos sa dalampasigan ng iyong buhay. Handa kang tanungin, "Mahal mo ba ako?" Hindi para husgahan ka, kundi para ipakita sa iyo na ang iyong pananampalataya ay hindi nawala. Ito'y natutulog lamang, naghihintay ng kanyang tinig para magising muli. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling dalampasigan. Ano ang mga pagkakanulo sa buhay mo, hindi sa iba, kundi sa Diyos at sa sarili mo? Maaaring sinabi mo sa puso mo na wala ng pag-asa, na ang mga pagkakamali mo ay masyadong malaki para maituwid. Pero ang Diyos ay hindi nangangailangan ng perpektong pananampalataya para simulan kang tulungan. Ang kailangan lang niya ay ang iyong "Oo, Panginoon", kahit mahina, kahit puno ng duda. Sa bawat pagkakamali mo, siya ay gumagawa ng paraan para tawagin kang muli, hindi bilang isang hinatulan, kundi bilang isang hinirang. Ang kanyang pag-ibig ay hindi parusa, ito'y isang paanyaya na bumalik. At alam mo kung ano ang pinakamaganda, hindi mo kailangang mag-isa sa pagbabalik na ito. Si Pedro ay hinintay ni Jesus kasama ang mga kaibigan niya, kasama ang init ng apoy at ang hapunan na inihanda niya. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Siya'y naghahanda ng hapag, naghihintay na makausap ka, hindi para pagalitan, kundi para aliwin ka. Ang bawat sandali ng iyong pag-aalinlangan ay isang pagkakataon para marinig mo ang kanyang tawag. Kaya't huwag kang matakot. Kung si Pedro, na 3 beses tumanggi, ay naging batong pundasyon ng pananampalataya, paano ka pa hindi niya kayang buhatin mula sa iyong sariling abo? Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang anyayahan ka. Magkomento ka ng isang bagay na naramdaman mo nang minsang pakiramdam mo ay iniwan ka ng Diyos, o kaya'y isang simpleng "Mahal kita, Jesus". Ang pagsulat mo nito ay hindi lang para sa amin. Ito'y isang hakbang ng pagpapakumbaba,
Isang paraan para buksan ang puso mo sa kanyang tawag at magbigay inspirasyon sa iba na nanonood. At habang nandito ka, inaanyayahan kita rin na maging miyembro ng channel. Sa pagsali mo, tinutulungan mo kaming magdala ng pagkain sa mga nagugutom, isang maliit na hakbang na may malaking epekto. Kung hindi mo kaya ngayon, pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad. Bawat segundo ng iyong panunood ay tumutulong din sa misyon natin, ngunit may mas malalim pa tayong tatalakayin. Paano nga ba ginagamit ng Diyos ang mga bagay na inakala mong makakasira sa iyo para dalhin ka pabalik sa Kanya? Manatili ka dahil ang susunod nating paglalakbay ay magpapakita ng isang katotohanan na magpapabilis ng tibok ng puso mo sa pag-asa. Handa ka na bang marinig ang susunod na bahagi ng kanyang plano para sa iyo? Ang panalangin ni Ana sa gitna ng kanyang sakit. Isang babae nakaluhod sa isang malamig na sahig, ang mga matay puno ng luha at ang puso'y puno ng hapdi. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng kanyang mundo, may mga salitang bumubulong mula sa kanyang kaluluwa, mga salitang hindi narinig ng iba, ngunit narinig ng Diyos. Ganyan ang larawan ni Ana sa 1 Samuel 10:13, isang babaeng nawalan ng lahat ng dahilan para umasa, ngunit hindi nawalan ng Diyos na nakikinig. Alam mo ba na kahit ang iyong pinakatahimik na sigaw, yung mga hiniling mo sa dilim, yung mga dasal na hindi mo na sinabi kahit kanino, ay mga sandaling hinahatak ka ng Diyos pabalik sa pananampalataya na inakala mong nawala na. Isipin mo si Ana. Walang anak, hinahamak ng iba at parang wala ng halaga sa mata ng mundo. Pero sa harap ng Diyos, ang kanyang sakit ay hindi hadlang. Ito'y naging tulay. Sa kanyang pagdadalamhati, hindi siya tumakbo palayo sa Diyos. Tumakbo siya patungo sa Kanya. At doon, sa banal na lugar na iyon, nang hindi man lang naririnig ng pari ang kanyang boses, nakita ng Diyos ang bawat luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sinasabi sa atin ng kasulatan na si Ana ay nanalangin sa Diyos at umiyak ng labis. At sa kanyang panalangin, hindi lamang siya humingi. Nag-alay siya ng pangako na kung bibigyan siya ng Diyos ng anak, ibabalik niya ito sa Kanya. At alam mo ba, hindi lang binigyan ng Diyos si Ana ng anak na si Samuel, binigyan niya siya ng bagong simula, ng bagong dahilan para maniwala. Hindi ba't katulad din nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Kapag ang buhay ay parang isang disyerto, tuyo, walang buhay, at puno ng mga tanong kung bakit ka iniwan, doon siya tahimik na nagtatrabaho. Marahil naranasan mo na rin ito, mga gabi na nagising ka sa pawis at takot, o mga araw na ang bawat hakbang ay parang laban. Pero tulad ni Ana, ang iyong mga luha ay hindi napupunta sa wala. Ang bawat dasal na inakala mong hindi narinig, bawat nahapdi na inakala mong walang kabuluhan, ay mga binhi na itinanim ng Diyos sa lupa ng iyong puso. At sa tamang panahon, magbubunga ito, hindi lang ng sagot, kundi ng pananampalataya na mas malakas kaysa dati. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling disyerto. Ano ang mga bagay na hinintay mo mula sa Diyos? Mga pangarap na parang imposible na, mga sugat na hindi mo alam kung paano gagaling. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong sakit. Hindi siya umiiwas sa iyong mga tanong o sa iyong katahimikan. Tulad kay Ana, siya'y nakikinig kahit hindi mo marinig ang kanyang sagot agad. At ang maganda pa roon, hindi mo kailangang maging malakas para tawagin siya. Hindi mo kailangang magmalinis o magpanggap na okay ka. Ang kailangan mo lang ay dalhin ang totoo mong sarili sa Kanya, ang pagod mo, ang lungkot mo, ang pag-aalinlangan mo, at makikita mo ang pananampalataya mo ay hindi nawala. Ito'y hinintay lang ng Diyos na buhayin muli. Kaya't ikaw, oo, ikaw na nanonood ngayon, huwag kang matakot maging si Ana sa harap ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano katagal mo nang daladala ang bigat na yan. Ang mahalaga ay ang Diyos na nakikita ka.
nakikinig sa iyo at nagtatanim ng pag-asa kahit sa mga lugar na inakala mong patay na. Kapag nanalangin ka, kahit sa pinakamaliit na paraan, binubuksan mo ang pinto para tawagin ka niya pabalik. At tulad ng ginawa niya kay Ana, gagamitin niya ang iyong sakit para dalhin ka sa isang lugar na hindi mo inakalang mararating mo. Isang lugar kung saan ang pananampalataya mo ay magiging buhay na saksi ng kanyang kabutihan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang hilingin sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na hinintay mo mula sa Diyos, isang pangarap, isang himala, o kahit isang simpleng, "Panginoon, tulungan mo ako." Ang pagsulat mo nito ay hindi lang para sa amin. Ito'y isang paraan para marinig ng Diyos ang iyong puso at magbigay ng lakas sa iba na nanonood. Manatili ka dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang pinakamaliit na bagay sa buhay mo para buuin kang muli. Handa ka na bang makita ang kanyang kamay sa mga detalye ng iyong kwento? Ang paglalakbay ng alibughang anak patungo sa ama. Isang binata na walan ng lahat, pera, dignidad at pag-asa, nakaupo sa gitna ng putik kasama ang mga baboy habang ang tiyan niya'y kumakalam at ang puso niya'y puno ng pagsisisi. Pero sa kabila ng dumi at distansya, may isang bagay na hindi siya iniwan, ang alaala ng isang ama na nagmamahal. Sa Lucas 15:11-20, narinig natin ang kwento ng alibughang anak, isang lalaki na tumalikod sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan at sa kanyang Diyos, ngunit natagpuan pa rin ang daan pabalik. Alam mo ba na kahit gaano kalayo ang iyong pagkaligaw, ang Diyos ay laging nakatayo sa dulo ng daan, naghihintay na yakapin ka at ibalik ang pananampalataya na inakala mong nawala na sa iyo magpakailanman. Isipin mo ang binatang ito, sinayang niya ang kanyang mana, hinayaan ang mga tukso ng mundo na kainin ang bawat piraso ng kanyang pagkakakilanlan. Sa mga mata ng iba, siya'y isang kabiguan, isang taong hindi nakarapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Pero sa puso niya may natirang bulong, ang alaala ng kanyang ama. At sa gitna ng kanyang kahirapan, naisip niya, babalik ako. Kahit bilang alipin lang, mas mabuti pa roon kaysa dito. Hindi siya umasa ng kapatawaran, umaasa lang siyang mabuhay. Pero ang Diyos, ang Ama sa kwentong ito, ay hindi naghihintay ng mga paliwanag o kondisyon. Sinasabi sa atin ng talata na nang malayo pa, nakita na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Tumakbo siya, niyakap siya at hinalikan. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, siya'y tumatakbo patungo sa iyo kahit ikaw pa ang lumayo. Marahil naranasan mo na rin itong pakiramdam, ang pagkaligaw. Maaaring hindi ito tungkol sa pera o mga baboy, pero baka tungkol ito sa mga desisyong inakala mong hindi na maibabalik. Isang relasyong nasira, isang pagkakataong sinayang o isang panahon na hinayaan mong lamunin ka ng mundo. At ngayon, nararamdaman mo ang bigat ng distansya sa pagitan mo at ng Diyos, sa pagitan mo at ng dating ikaw. Pero makinig ka. Ang Diyos ay hindi nakaupo roon na may dalang listahan ng iyong mga kasalanan. Siya'y nakatayo, tumitingin sa abot-tanaw ng buhay mo, naghihintay ng kahit isang hakbang mula sa iyo. At kapag ginawa mo yon, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa. Siya na ang tatakbo para salubungin ka. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling daan. Ano ang mga bagay na iniwan mo sa likod, mga pangarap, mga paniniwala o kahit ang dating pag-asa mo sa Diyos? Maaring iniisip mo na masyado ng mahaba ang nilakbay mo palayo, na masyado ng marumi ang mga paa mo para makapasok muli sa kanyang tahanan. Pero ang kwento ng alibughang anak ay nagsasabi sa atin ng kakaiba. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng malinis na damit o perpektong puso para tanggapin ka. Ang kailangan lang niya ay ang iyong pagbabalik, kahit pagod, kahit puno ng duda, kahit hindi mo alam kung paano sisimulan.
At kapag ginawa mo yon, hindi lang siya magbubukas ng pinto, maghahanda siya ng piyesta para sa iyo dahil ang bawat anak na bumabalik ay isang dahilan ng kanyang kagalakan. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang magdalawang isip. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang nawala o kung gaano kalayo ang narating mo. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paghihintay at ang kanyang pagmamahal ay hindi nababawasan ng iyong mga pagkukulang. Ang pananampalataya mo ay parang isang binhi na nahulog sa lupa. Kahit inakala mong natabunan na ito ng dumi ng buhay, handa pa rin itong sumibol kapag hinintay mo ang kanyang ulan ng biyaya. Ang unang hakbang pabalik ay hindi kailangang malaki. Kailangan lang nitong maging totoo. At kapag ginawa mo yon, makikita mo, ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa pagtulong sa iyo na mabawi ang nawala. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang hilingin sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na iniwan mo sa likod. Isang bagay na nais mong dalhin pabalik sa Diyos ngayon. Maaaring isang simpleng, Panginoon, bumabalik na ako lang. Ang pagsulat, ngunito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan para buksan ang puso mo at magbigay ng liwanag sa iba na nanonood. Manatili ka dahil ang susunod nating paglalakbay ay magpapakita ng isang bagay na magpapalalim pa ng iyong pagkaunawa sa kanyang plano para sa iyo. Ano kaya ang gagawin ng Diyos sa mga bagay na inakala mong tapos na? Handa ka na bang malaman? Ang liwanag sa dilim ni Haring David. Isang hari nakaupo sa isang madilim na yungib. Ang mga paay basa ng putik, ang mga kamay nanginginig, at ang puso'y puno ng takot. Hindi dahil sa mga kaaway na humahabol sa kanya, kundi dahil sa mga tanong na bumubulong sa kanyang isip. Bakit ako dinala ng Diyos dito? Ganyan ang larawan ni David sa 1 Samuel 22:1-2 nang siya'y tumakas mula kay Saul at natagpuan ang kanyang sarili sa yungib ng Adullam, isang lugar ng pagkukubli at pagkasira. Pero alam mo ba na kahit sa pinakamadilim na sulok ng iyong buhay, ang Diyos ay nagpapadala ng liwanag na magigising muli sa pananampalataya na inakala mong natabunan na ng mga anino? Isipin mo si David, siya'y hinirang na hari, pinangakuan ng Diyos ng isang trono, ngunit sa halip na korona, ang suot niya'y dumi at pawis. Sa halip na palasyo, yungib ang kanyang kanlungan. Ang mga hinabol siya'y hindi lang mga sundalo, kundi ang mga alingaw-ngaw ng pag-aalinlangan. Kung tunay kang hinirang, bakit ka nagtatago? Kung talagang kasama mo ang Diyos, bakit ka nagdurusa? Pero sa gitna ng kanyang dilim, isang himala ang nangyari. Sinasabi sa atin ng kasulatan na dumating sa kanya ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. At ang bawat isa na nadidistreso, bawat isa na may utang, at bawat isa na may mapait na kaluluwa, at siya'y naging pinuno nila. Mula sa yungib na iyon, ang Diyos ay hindi lamang nagligtas kay David, binuo niya ang isang hukbo mula sa mga nasira rin tulad niya. Ang lugar ng kanyang pagkakabagsak ay naging simula ng kanyang pag-alsa. Hindi ba't katulad nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Kapag nararamdaman mo na parang yungib ang buhay mo, madilim, malamig at puno ng mga tanong, doon siya tahimik na nagtatanim ng liwanag. Marahil naranasan mo na ito, isang panahon na inakala mong wala ng pag-asa, na ang mga pangako ng Diyos ay parang mga salitang nawala sa hangin. Pero tulad kay David, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga yungib. Hindi siya natitigil sa pagtupad ng kanyang plano kahit kailan mo inisip na tapos na ang lahat. Sa halip, ginagamit niya ang mga sandali ng iyong kahinaan para dalhin sa iyo ang mga bagay o mga tao na magpapakita sa iyo na hindi ka nag-iisa, na ang pananampalataya mo ay buhay pa rin kahit natatakpan ng dilim. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling yungib. Ano ang mga lugar sa buhay mo na inakala mong libingan ng iyong mga pangarap?
Maaaring isang pagsubok na hindi mo maunawaan, isang pagkabigo na hindi mo matanggap, o isang sakit na parang walang katapusan. Pero makinig, Ugan, ang Diyos ay hindi iniwan si David sa adulam at hindi ka rin niya iniiwan sa iyong sulok ng dilim. Sa bawat sandali na nararamdaman mong nawawala ka, siya ay nagpapadala ng isang sinag, isang kaibigan na hindi mo inasahang tutulungan ka, isang salita na biglang magpapabilis ng tibok ng puso mo, o isang simpleng katahimikan na magpapaalala sa'yo na naririnig ka niya. Ang pananampalataya mo ay hindi nawala, ito'y naghihintay lang ng liwanag na dala niya. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang matakot sa iyong yungib. Hindi mahalaga kung gaano kadilim o gaano katagal ka nang nagtatago roon. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbabago ng mga lugar ng pagdurusa tungo sa mga simula ng tagumpay. Tulad ng ginawa niya kay David, siya'y nagtitipon ng mga bagay sa buhay mo, mga tao, mga pangyayari, mga pagkakataon para ipakita sa iyo na ang kanyang mga pangako ay totoo pa rin. Ang kailangan mo lang ay tumingin sa paligid kahit sa maliit na paraan at makikita mo, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagtulong sa iyo. Ang pananampalataya mo ay parang bituin sa gabi. Hindi mo ito nakikita sa araw, pero hindi iyon nangangahulugan. Nawala na ito, naghihintay lang ito ng tamang sandali para magningning muli. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang anyayahan ka. Magkomento ka ng isang bagay na nararamdaman mo sa iyong yungib ngayon, isang pagsubok, isang tanong, o kahit isang simpleng, Diyos, nasaan ka? Ang pagsulat mo nito ay isang hakbang ng pagtitiwala, isang paraan para palakasin ang loob mo at magbigay ng pag-asa sa iba. At habang nandito ka, inaanyayahan kita rin na maging miyembro ng channel. Sa pagsali mo, tinutulungan mo kaming magdala ng damit sa mga nangangailangan nito. Isang maliit na gawa na may malaking pag-ibig. Kung hindi mo kaya ngayon, pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad. Bawat panonood mo ay bahagi rin ng misyon natin, pero may mas malalim pa tayong tatalakayin. Paano nga ba ginagamit ng Diyos ang mga bagay na hindi mo inaasahan para buhayin muli ang puso mo? Manatili ka dahil ang susunod ay magpapakita ng kanyang gawa sa paraang hindi mo malilimutan. Ang paghihintay ni Habakuk sa tore, isang propeta nakatayo sa isang mataas na tore, ang mga matay nakatuon sa malayo, ang mga kamay nakakuyom at ang puso'y puno ng mga tanong, hindi dahil sa kawalan ng Diyos, kundi dahil sa katahimikan niya sa gitna ng kaguluhan. Ganyan ang larawan ni Habakuk sa Habakuk 2:1-3, isang lalaking napagod sa paghihintay ng sagot, ngunit natutong magtiwala kahit ang mundo sa paligid niya ay parang gumuho. Alam mo ba na kahit sa mga sandali ng iyong pinakamalaking katahimikan, kapag ang Diyos ay parang hindi sumasagot, siya ay tahimik na nagtatayo ng pundasyon para ibalik ang pananampalataya na inakala mong natuyo na tulad ng uhaw na lupa. Isipin mo si Habakuk, ang kanyang bayan ay dinudurog ng kasamaan, katarungan ay wala, kapayapaan ay nawala, at ang mga dasal ay parang mga salitang nawawala sa hangin. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, sinabi niya, "Tatayo ako sa aking bantayan at maghihintay upang makita kung ano ang sasabihin niya sa akin." Hindi siya tumakbo palayo, hindi siya sumuko. Sa halip, pumuwesto siya hindi sa galit kundi sa pag-asa. At doon sa kanyang tore ng paghihintay, dumating ang sagot ng Diyos, isulat ang pangitain. Sapagkat ito'y tiyak na matutupad sa takdang panahon, hindi ito magtatagal. Ang Diyos ay hindi nangako ng agarang sagot, ngunit nangako siya ng katuparan. At sa paghihintay ni Habakuk, natuklasan niya na ang pananampalataya ay hindi laging tungkol sa pagkakita agad. Ito'y tungkol sa pagtitiwala kahit ang mga mata mo'y puno pa ng tanong. Hindi ba't katulad nito ang ginagawa ng Diyos sa'yo?
Kapag ang buhay ay parang isang tore ng katahimikan, walang sagot, walang liwanag, walang linaw, doon siya nagtatanim ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga sagot na hinintay mo. Marahil naranasan mo na ito, mga buwan o taon na nagdasal ka para sa isang bagay, ngunit ang langit ay parang sarado. Isang trabaho na hindi dumating, isang relasyon na hindi naayos, o isang kalusugan na hindi bumuti. Pero tulad ni Habakuk, ang Diyos ay hindi iniiwan ka sa tore mo para magdusa. Siya'y nagtuturo sa iyo na maghintay ng may layunin. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang paanyaya na umakyat sa mas mataas na lugar kasama niya. Hindi para makita ang bukas agad, kundi para makita siya na kasama mo ngayon. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling tore. Ano ang mga bagay na hinintay mo mula sa Diyos? Mga pangako na parang hindi pa dumarating, mga sagot na parang naantala. Maaaring iniisip mo na ang katahimikan niya ay tanda ng pag-ayaw, na ang pananampalataya mo ay nawala dahil hindi mo naririnig ang kanyang boses. Pero makinig ka, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong paghihintay. Sa bawat sandali na inaakala mong nakalimutan kanya, siya'y nagtatrabaho sa likod ng mga anino, hinuhubog ang isang bagay na mas malaki kaysa sa hiniling mo. Tulad ng sinabi niya kay Habakuk, maghintay ka rito sapagkat darating ito. Ang pananampalataya mo ay parang punong itinanim sa tuyong lupa. Hindi mo nakikita ang ugat na lumalalim, pero hindi iyon nangangahulugan na hindi ito lumalago. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang panghinaan ng loob sa iyong tore. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang naghihintay o kung gaano katahimik ang Diyos sa ngayon. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan. Ito'y isang paghahanda. At kapag tumayo ka roon, kahit nanginginig ang mga tuhod mo, makikita mo, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagtulong sa iyo. Siya'y nagtatayo ng isang kwento na magpapakita ng kanyang katapatan sa tamang panahon. Ang kailangan mo lang ay manatili, hindi sa perpekto, hindi sa malakas, kundi sa totoo. At ang pananampalataya mo, kahit maliit na parang buto ng mustasa, ay magiging puno na magbibigay ng lilim sa buhay mo. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang hilingin sa iyo. Magkomento ka ng isang bagay na hinintay mo mula sa Diyos, isang sagot, isang tanda, o kahit isang simpleng Panginoon, nagtitiwala ako. Ang pagsulat mo nito ay isang hakbang ng pag-asa, isang paraan para palakasin ang puso mo at magbigay ng inspirasyon sa iba. Manatili ka dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang pinakamaliit na sandali para buhayin ang iyong kaluluwa. Ano kaya ang nakatago sa iyong paghihintay? Handa ka na bang makita? Ang pag-ibig ni Oseas sa gitna ng pagtataksil. Isang lalaki nakatayo sa gitna ng isang bayan, ang mga matay puno ng sakit, ngunit ang puso ay puno ng pag-ibig, handang bilhin muli ang isang babaeng tumalikod sa kanya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang pangakong hindi niya kayang sirain. Ganyan ang larawan ni Oseas sa aklat ng Oseas 3:1-3, isang propetang inutusan ng Diyos na mahalin ang isang asawang hindi tapat bilang sagisag ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Alam mo ba na kahit ang iyong mga pagkukulang, ang mga sandali na tumalikod ka sa Diyos, ay hindi nakakabawas sa kanyang hangarin na ibalik ka hindi bilang alipin, kundi bilang anak na mahal niya. Isipin mo si Oseas. Inutusan siya ng Diyos na pakasalan si Gomer, isang babaeng alam niya lang magiging hindi tapat, at nangyari nga iyon, iniwan siya ni Gomer, hinabol ang iba, at ibinenta ang sarili sa isang buhay ng kahihiyan. Sa mata ng mundo, tapos na ang kwento. Si Oseas ay niloko at si Gomer ay hindi nakarapat-dapat. Pero ang Diyos ay may ibang plano. Sinabi niya kay Oseas, pumunta ka, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa kanya muli.
at binili niya si Gomer mula sa pamilihan ng mga alipin sa halagang 15 pirasong pilak at ilang kabang barley. Hindi ito tungkol sa pera, ito'y tungkol sa pag-ibig na hindi natitinag, isang pag-ibig na tumawid sa sakit ng pagtataksil para dalhin siya pabalik sa tahanan. Hindi ba't katulad nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Kapag naramdaman mo na parang niloko mo siya sa pamamagitan ng iyong mga pagkakamali, sa mga pagkakataong hinabol mo ang mundo kaysa sa Kanya, hindi siya tumalikod. Marahil naranasan mo na ito, mga gabi na pinagsisihan mo ang mga bagay na nagawa mo, mga araw na tinanong mo ang sarili mo, paano pa ako makakabalik pagkatapos nito? Pero tulad ng ginawa ni Oseas kay Gomer, ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa iyo kahit kailan mo inisip na hindi ka nakarapat-dapat. Siya'y handang bilhin ka muli, hindi sa pilak o barley, kundi sa dugo ng kanyang anak para ipakita sa iyo na ang pananampalataya mo ay hindi nawala. Ito'y hinintay lang niya na tanggapin mo muli. Ngayon isipin mo ang iyong sariling pamilihan. Ano ang mga bagay na hinabol mo na iniwan kang walang laman? Mga bagay na inakala mong magbibigay sa iyo ng kaligayahan, pero sa huli ay nagdala lang ng kahihiyan o sakit. Maaaring isang bisyo na hindi mo maalis, isang relasyon na sumira sa iyo, o isang layunin na inakala mong magpapakumpleto sa iyo. Pero makinig ka, ang Diyos ay hindi nakaupo roon na hinuhusgahan ka. Siya'y nakatayo sa gitna ng iyong gulo. Ang mga kamay niya'y bukas, handang dalhin ka pabalik, hindi para pagalitan ka, kundi para yakapin ka. Ang bawat pagkakamali mo ay isang pagkakataon para maranasan mo ang kanyang pag-ibig na hindi napapagod. Isang pag-ibig na nagsasabing, hindi kita iiwan kahit iwan mo ako. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang matakot sa iyong mga pagtataksil. Hindi mahalaga kung gaano ka kalayo tumakbo o kung gaano karaming beses kang bumagsak. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtugis sa iyo, hindi dahil obligado siya, kundi dahil mahal ka niya ng higit sa iyong mga kasalanan. Ang pananampalataya mo ay parang isang kandila na napatay ng hangin. Hindi mo kailangang maghanap ng bagong apoy. Kailangan mo lang hayaang sindihan ito muli ng Diyos. At kapag hinayaan mo siya, makikita mo, ang kanyang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang nagawa mo, kundi tungkol sa kung sino siya, isang ama na handang magbayad ng anumang halaga para maibalik ka sa kanyang puso. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang hilingin sa iyo, magkomento ka ng isang bagay na iniwan mo para sa mundo. Isang bagay na nais mong ibalik kay Diyos ngayon. Maaring isang simpleng, Panginoon, patawarin mo ako lang. Ang pagsulat, ngunito ay isang hakbang ng pagpapakumbaba. Isang paraan para buksan ang puso mo at magbigay ng liwanag sa iba. Manatili ka dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapakita kung paano ginagamit ng Diyos kahit ang pinakamabigat na sandali para buhayin ang iyong kaluluwa. Ano kaya ang nakatago sa kanyang plano para sa iyo? Handa ka na bang marinig ang paghahanda kay Jose sa bilangguan? Isang binata nakaupo sa malamig na sahig ng isang bilangguan, ang mga paay nakagapos, ang mga matay nakatingin sa kawalan, ngunit ang puso'y hindi natigil sa pagpukpok ng isang pangarap na ibinigay ng Diyos. Ganyan ang larawan ni Jose sa Genesis 39:20-23. Isang lalaking itinapon sa hukay ng kawalan ng katarungan, ngunit doon mismo hinanda ng Diyos para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang mga tanikala. Alam mo ba na kahit ang mga sandali ng iyong buhay na parang bilangguan, puno ng sakit at pagkabigo, ay mga lugar kung saan tahimik na hinuhubog ng Diyos ang pananampalataya na inakala mong natapos na? Isipin mo si Jose, siya'y binenta ng kanyang mga kapatid, inakusahan ng kasinungalingan at iniwan sa isang piitan na wala siyang ginawang kasalanan para mapasok. Sa mata ng tao,
Siya'y biktima ng kapalaran, isang lalaking pinangakuan ng Diyos ng kadakilaan, ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa, na palilibutan ng mga pader ng kawalan ng pag-asa. Pero ang kasulatan ay nagsasabi ng kakaiba, ngunit ang Diyos ay kasama ni Jose, at ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa kanya at binigyan siya ng pabor sa harap ng tagapamahala ng bilangguan. Sa gitna ng kanyang pagkakakulong, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip, ginamit ng Diyos ang piitan bilang paaralan, isang lugar kung saan natuto si Jose ng pasensya, ng pagtitiwala at ng kapangyarihan ng Diyos na magtataas sa kanya mula sa abo tungo sa palasyo. Hindi ba't katulad nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Kapag ang buhay ay parang isang bilangguan, nakakulong ka sa mga pagsubok na hindi mo pinili, napapalibutan ng mga tanong kung bakit ka naroon. Doon siya nagtatrabaho nang hindi mo napapansin. Marahil naranasan mo na ito, isang panahon na inakala mong parusa ang dinaranas mo, na ang Diyos ay nakalimot sa mga pangako niya sa iyo. Isang sakit na hindi mo maipaliwanag, isang pagkawala na hindi mo matanggap, o isang laban na parang hindi matatapos. Pero tulad kay Jose, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga tanikala. Siya'y gumagamit ng bawat sandali ng iyong pagkakakulong para ihanda ka, hindi para sa higit pang sakit, kundi para sa isang layunin na magpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa buhay mo. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling bilangguan. Ano ang mga pader na nakapaligid sa iyo ngayon, mga bagay na inakala mong huminto sa iyong kwento? Maaaring isang sitwasyon na parang walang labasan, isang bigat na dinala mo ng masyadong matagal, o isang pangarap na inakala mong hindi na matutupad. Pero makinig ka, ang Diyos ay hindi iniwan si Jose sa piitan at hindi ka rin niya iniiwan sa iyong mga tanikala. Sa bawat araw na nararamdaman mong nakakulong ka, siya'y nagtatanim ng isang bagay sa puso mo, isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka, isang pag-asa na hindi mo inakalang mabubuhay muli. Ang pananampalataya mo ay parang ginto sa apoy. Hinuhubog ito ng Diyos sa gitna ng init, at kapag handa ka na, ilalabas ka niya sa liwanag na mas maliwanag kaysa sa inasahan mo. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang panghinaan ng loob sa iyong bilangguan. Hindi mahalaga kung gaano katagal kang naroon o kung gaano kabigat ang mga tanikala sa paligid mo. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbabago ng mga piitan tungo sa mga palasyo, at siya'y hindi tumitigil sa pagtulong sa iyo kahit kailan mo inisip na wala na siya. Tulad ng ginawa niya kay Jose, siya'y nagbibigay sa iyo ng pabor. Hindi palagi sa paraang inaasahan mo, pero palagi sa paraang kailangan mo. Ang kailangan mo lang ay manatili roon, kahit pagod, kahit mahina, at makikita mo ang pananampalataya mo ay hindi nawala. Ito'y hinintay lang ng Diyos na lumakas sa ilalim ng kanyang mga kamay. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang hilingin sa iyo, magkomento ka ng isang bagay na nararamdaman mo sa iyong bilangguan, isang pagsubok, isang pangarap, o kahit isang simpleng, Diyos, tulungan mo ako. Ang pagsulat mo nito ay isang hakbang ng pagtitiwala, isang paraan para palakasin ang loob mo at magbigay ng pag-asa sa iba. Manatili ka, dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapakita ng isang katotohanan na magpapabilis ng tibok ng puso mo sa pag-asa. Paano kaya gagamitin ng Diyos ang iyong mga tanikala para dalhin ka sa kanyang plano? Handa ka na bang malaman? Ang pagpapahinga ni Elias sa ilalim ng puno, isang propeta nakahiga sa ilalim ng isang puno ng retama, ang katawan ni pagod na pagod, ang mga matay puno ng luha, at ang puso'y handa ng sumuko, hindi dahil sa kakulangan ng Diyos, kundi dahil sa bigat ng laban na kanyang dinadala. Ganyan ang larawan ni Elias sa 1 Hari 2:19 at 4:8. Isang lalaking minsan ay tumawag ng apoy mula sa langit, ngunit ngayoy nagnanais na mamatay dahil sa takot
at pagkatalo. Alam mo ba na kahit ang iyong pinakamababang sandali, kapag ang tanging nais mo ay tumigil na ang lahat, ay mga pagkakataon kung saan hinahatak ka ng Diyos pabalik sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang banayad na pag-aalaga. Isipin mo si Elias. Siya ay nakatakas mula kay Jezebel pagkatapos ng tagumpay sa Bundok Carmel. Ngunit ang kanyang tagumpay ay napalitan ng takot. Sa ilang, humingi siya ng kamatayan. Sinasabi, "Sapat na, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko dahil hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno." Pero ang Diyos ay hindi sumagot ng galit o hinayaang matapos ang kwento roon. Sa halip, hinayaan niya si Elias na matulog at pagkatapos, isang anghel ang dumating, hinawakan siya at naghanda ng pagkain at tubig. Sinasabi ng kasulatan, kumain siya at uminom at nahiga muli. 2 beses itong nangyari at sa simpleng kilos ng pagpapahinga at pagkain, binigyan siya ng Diyos ng lakas para maglakbay patungo sa bundok Horeb, kung saan narinig niya ang banayad na tinig ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya ay hindi binuhay muli ng malalaking milagro, kundi ng maliliit na gawa ng kabutihan. Hindi ba't katulad nito ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Kapag nararamdaman mo na parang wala ka nang maibibigay, kapag ang laban ng buhay ay masyadong mabigat at ang tanging nais mo ay sumuko, doon siya tahimik na pumapasok. Marahil naranasan mo na ito. Mga araw na pakiramdam mo'y hindi mo na kaya, na ang bawat hakbang ay parang pagbagsak at ang Diyos ay parang napakalayo para marinig ang iyong sigaw. Pero tulad kay Elias, ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong pagod. Siya ay hindi nangangailangan ng malalakas na dasal o perpektong pananampalataya para tulungan ka. Minsan, ang kanyang paraan ay kasing simple ng pagbibigay sa iyo ng pahinga, ng isang sandali ng katahimikan o ng isang haplos ng pag-asa mula sa isang hindi inaasahang tao, lahat para ihanda ka sa susunod na hakbang. Ngayon, isipin mo ang iyong sariling puno ng retama. Ano ang mga sandali na naramdaman mong gusto mo ng sumuko? Mga oras na hiniling mo sa Diyos na tapusin na ang lahat dahil masyado nang mahirap? Maaring isang laban sa loob mo, isang lungkot na hindi mo maalis, o isang pagkapagod na dumating pagkatapos ng matagal na pakikibaka. Pero makinig ka, ang Diyos ay hindi tumitingin sa iyo bilang isang kabiguan kapag nahihiga ka sa ilalim ng puno. Sa halip siya'y nagtatago roon kasama mo, naghahanda ng isang bagay na magbibigay lakas sa iyo. Hindi palagi sa paraang dramatic, kundi sa paraang banayad, tulad ng tinapay at tubig na nagbigay buhay kay Elias. Ang pananampalataya mo ay parang ilog sa ilalim ng lupa. Hindi mo ito nakikita kapag tuyo ang ibabaw, pero hindi iyon nangangahulugan na wala na ito. Naghihintay lang ito ng tamang ulan mula sa Diyos. Kaya't ikaw na nanonood ngayon, huwag kang matakot sa iyong pagkapagod. Hindi mahalaga kung gaano ka kalapit sa pagsuko o kung gaano ka kababa nararamdaman. Ang Diyos ay dalubhasa sa pag-aalaga sa mga pagod na kaluluwa at siya'y hindi tumitigil sa pagtulong sa iyo kahit kailan mo inisip na wala ka ng halaga. Tulad ng ginawa niya kay Elias, siya ay nagbibigay sa iyo ng pahinga at sustansya, marahil sa pamamagitan ng isang magandang tulog, isang kaibigang nagdala ng ngiti, o isang simpleng araw na hindi mo inasahang magiging magaan. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang kanyang banayad na tulong at makikita mo ang pananampalataya mo ay hindi natapos. Ito'y hinintay lang ng Diyos na buhayin sa kanyang sariling paraan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang anyayahan ka. Magkomento ka ng isang bagay na nararamdaman mo sa iyong puno ng retama, isang sandali ng pagkapagod, isang hiling o kahit isang simpleng salamat Diyos. Ang pagsulat mo nito ay isang hakbang ng pagpapakumbaba, isang paraan para palakasin ang puso mo
at magbigay ng inspirasyon sa iba. At habang nandito ka, inaanyayahan kita rin na maging miyembro ng channel. Sa pagsali mo, tinutulungan mo kaming magdala ng pangangalaga sa mga ulila na nangangailangan nito, isang maliit na gawa na may malaking pag-ibig. Kung hindi mo kaya ngayon, pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad. Bawat panunood mo ay bahagi rin ng misyon natin. Manatili ka dahil ang dulo ng ating paglalakbay ay magpapakita ng isang susi na maaring magbago ng lahat para sa iyo. Handa ka na bang makita ito? At kung narating mo ang puntong ito, isang bagay ang malinaw, hindi ka basta nanood ng video. Hinintay ka ng Diyos dito at ikaw ay espesyal. Iilan lamang ang nananatili hanggang sa dulo tulad mo. At sa bawat minutong ginugol mo rito, parang sinasabi mo sa Diyos, handa akong makinig, handa akong bumalik. Sa buong paglalakbay natin, mula sa pagkakanulo ni Pedro hanggang sa pagpapahinga ni Elias, nakita natin kung paano ka tinutulungan ng Diyos na mabawi ang iyong pananampalataya. Hindi ito tungkol sa malalaking milagro lamang, ito'y tungkol sa kanyang banayad na kamay na hinahatak ka mula sa dilim, mula sa yungib, mula sa bilangguan at mula sa ilalim ng puno ng retama, pabalik sa kanyang puso. Ngayon, nasa iyo na ang susunod na hakbang at ito'y hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba pang nangangailangan ng parehong pag-asa. Isipin mo ang lahat ng naranasan natin sa bidyong ito. Ang Diyos ay hindi tumigil sa pagtawag sa iyo kahit kailan mo inisip na masyado ka nang mahina, masyado kang naligaw o masyado kang pagod. Siya'y tumakbo patungo sa iyo tulad ng ama sa alibughang anak, naghanda ng tinapay tulad ng sa ilang kay Elias at nagbigay ng pabor kahit sa piitan tulad kay Jose. Ang bawat kwento ay isang salamin ng iyong sariling buhay at ang bawat revelasyon ay isang paanyaya na maniwala muli. Pero ang pag-asa na natutunan mo rito ay hindi dapat matapos sa iyo. Yun tulad ng isang ilaw na sinindihan sa dilim. Kailangan itong ibahagi, kailangan itong dumami dahil marami pang iba roon ang nawawalan ng pananampalataya, naghihintay ng isang mensahe tulad nito. Kaya't bago tayo magpaalam, binabati kita, hindi lang dahil nanood ka hanggang dulo, kundi dahil hinayaan mong hawakan ng Diyos ang puso mo ngayon. Gusto ko sanang hilingin sa iyo, magkomento ka ng isang pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako at pananampalataya, isang bagay na orihinal, isang bagay na tatago sa puso ko kapag binasa ko ito, para malaman ko kung sino ang mga hinirang na kasama natin dito. Maaring isang bagay tulad ng Diyos, tutuloy ako kahit pagod na, o salamat sa hindi mo ako iniwan. Ang pagsulat mo nito ay hindi lang para sa akin. Ito'y isang patotoo na magpapalakas sa iba, isang tanda na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa iyo ngayon. At habang nandito ka, gusto ko rin sanang hikayatin kang ibahagi ang videong ito. Isipin mo ang isang kaibigan, isang kapamilya o kahit isang estranghero na nawawalan na ng pag-asa. Ang simpleng pag-share mo ay parang paghagis ng lubid sa isang taong nalulunod, isang paraan para marinig nila ang Diyos na nagsasabing, hindi patapos ang kwento mo. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe button. Kung bahagi ka na ng komunidad natin, ipinagmamalaki kita. Pero kung hindi pa, huwag kang mahiya. Ang hindi pagsali ay parang pagtalikod sa isang pamilya na handang tanggapin ka at ang bawat subscriber ay isang hakbang para maikalat natin ang salita ng Diyos sa mundo. Sa pagsali mo, para kang nagtatanim ng binhi na magbubunga ng pagpapala hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga hinintay ng Diyos na marinig ang mensaheng ito. Ang channel na ito ay hindi lang tungkol sa mga video, ito'y tungkol sa pagpapanatili ng apoy ng pananampalataya. Marami sa mga nanonood natin ay walang simbahan malapit sa kanila at ang iyong pakikilahok sa pag-like, pag-share at pag-subscribe ay tumutulong sa kanila na maramdaman na hindi sila nag-iisa.
Kaya't huwag kang tumigil sa panunood ng mga video natin. Tulad ng isang punong nangangailangan ng tubig, ang pananampalataya mo ay kailangang alagaan. At dito, sa bawat pag-aaral, makikita mo ang Diyos na patuloy na nagtatanim sa puso mo. Ang bawat segundo na ginugol mo rito ay isang hakbang patungo sa Kanya, at ang bawat aksyon mo ay isang pagkakataon na maging instrumento ng Kanyang pag-ibig. Ngayon, bago matapos ang video, gusto ko sanang hilingin sa iyo ang isang bagay. Manatili ka sa katahimikan ng ilang minuto pagkatapos nito. Hayaang tumugtog ang musika sa background, isara mo ang mga mata mo at samantalahin ang sandaling ito para purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito. Huwag mong i-pause ang video hanggang matapos, hayaang dumaloy ang spiritual na koneksyon na binuo natin dito. Isipin mo ang Kanyang pag-ibig na hindi tumitigil, ang Kanyang kamay na hindi bumibitaw, at ang Kanyang plano na patuloy na hinuhubog ang buhay mo. Ang susi sa isang pagpapala ay maaring nasa sandaling ito ng katahimikan. Kaya't manatili ka, magtiwala ka, at maramdaman mo siya. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ikaw ay hinirang, ikaw ay minamahal, at ikaw ay hindi kailanman nag-iisa. Handa ka na bang dalhin ang pananampalatayang ito sa mundo? Ang Diyos ay kasama mo ngayon at palagi.